Morning po. So nag-breakfast po kami ng wife ko kanina dun sa school nung anak po namin bunso, no. Tinry ko lang po siya in case na kakain kami sa labas. At least alam ko kung ano yung po pwedeng kainin, no, para sa mga diabetic. So ang kinain ko po sa school cafeteria, umorder po ako nung ginataang kalabasa and sitaw. Though pinalagay ko po maraming sitaw, kalabasa siguro mga 3 piraso lang. Tapos umorder din po ako nung okoy. I think yung malilit na shrimp po yun parang alamang na inokoy po siya. I'm pretty sure meron po yung konting flour, harina, para mabuo po siya. Tapos meron po siyang onion. Tapos meron din po nung onion leeks or onion chives po yata yun. So yun po yung kasama niya. Tapos isang cup ng Sunmig coffee original, yung sugar free po, yung kulay blue po na sachet. I think nagkaroon na rin po ako ng review niyan. Nung nag-start pa lang po ako mag-vlog. I think that's 3 months ago. So ngayon, it's exactly 2 hours no after na mag-breakfast po kami doon. So of course, titingnan ko po kung ano po yung naging epekto po niya sa blood sugar. So ito na po. Not bad 124. Oh, sorry, 154 pala. Baliktad yung tingin ko. So, mataas po yan, 154. For a full meal, so ang threshold po natin is 140 for a full meal. Kalabasa, pwede rin po siguro na yung gata. Well, yung kalabasa, 3 piraso lang po Pwede rin po siguro yung gata kasi hindi ko po tinanong kung natural po ba yun, yung galing po sa nyog or baka nanggaling po siya baka processed po siya nanggagaling po sa lata or sa sachet, hindi ko po alam, hindi ko po natanong. Yung flour po nung okoy, pwede rin po, pero I'm pretty sure konti lang po yung flour na ginamit kasi lasang-lasa ko naman po yung ingredients nung okoy. So ibig sabihin, hindi po siya talagang makapal na makapal yung harina na ginamit dun sa okoy. Yung sugar-free na coffee, I'm pretty sure meron po yun, pero minimal lang po yung blood sugar spike. No? So yun lang po for today's review. I'll see you guys in the next vlog. Bye-bye.